Pagpapauwi kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas, pagrespeto ng Indonesia sa human rights. Veloso nagpapasalamat kay Indonesian President Prabowo Subianto. Unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang pangulo po yan. Vice President Sara Duterte nagtungo sa House of Representatives para dalawin si Attorney Zulaika Lopez. Hiling na samahan sa loob ng detention ang kanyang Chief of Staff, hindi pinagbigyan. Mataas na diskusyon po pero na-approve naman. There will be a medical for law for Pastor Apollo Kibuloy. Apollo Kibuloy, pinayagan ng korte na muling makapagpa-ospital sa loob ng 5 araw. Usually, ang kasagsagan ng northeast monsoon o yung mas malamig na temperature nating nararanasan ay January, February. Mainit at maalinsangang panahon mararamdaman pa rin kahit pumasok na ang amihan season ayon sa Pag-asa. 1 hanggang 2 bagyo maaaring maranasan bago matapos ang taon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Inihayag ng House of Representatives ng Indonesia na pagpapakita ng respeto sa karapatang pantao ang isa sa mga dahilan kung bakit pinayagan ni Indonesian President Prabowo Subianto ang pagpapauwi sa overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso na halos 15 taon nang nakakulong sa Indonesia dahil sa kasong illegal drug smuggling. Samantala, labis naman ang pasasalamat ni Mary Jane sa bagong presidente ng Indonesia at sa lahat ng mga taong tumulong para muli siyang mapayagan na makauwi ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan sehingga proses ini berjalan. Di negara kita ini cukup banyak narapidana warga negara asing yang dijatuhi berbagai jenis hukuman. Posibleng simulan na sa Disyembre ang proseso para sa paglilipat ng kulungan kay Mary Jane Veloso dito sa Pilipinas matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Si Mary Jane Veloso ang overseas Filipino worker na naharap sa parusang bitay sa Indonesia dahil sa kasong illegal drug smuggling. April 2010 nang mahulihan si Mary Jane sa kanyang bagahe ng nasa 2.6 kilograms na heroin at naaresto sa Yogyakarta Province. Ayon sa House of Representatives ng Indonesia, ang pagpayag ni President Prabowo Subianto na makauwi sa Pilipinas si Mary Jane ay pagpapakita lamang ng respeto nila sa human rights o karapatang pantao. Anila, ang desisyon ni President Prabowo ay patunay lamang ng pagpapahalaga nito sa values ng humanity, gayon din ng international friendship sa mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana. Samantala, labis namang nagpasalamat si Mary Jane Veloso nang mabalitaang pinayagan na ni Presidente Subianto ang paglilipat sa kanya sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe na binasa ng head ng Yogyakarta Women's Penitentiary, pinasalamatan nito ang lahat ng mga tumulong sa pakikipagnegosasyon upang muli siyang makauwi at makasama ang kanyang pamilya. Berbahagia mendengar ada kesempatan yang terbuka atas harapan untuk bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Dan juga mengucap syukur dan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu berusaha agar Mary Jane bisa kembali ke negaranya dan berkumpul dengan keluarga. Dan terutama juga kepada Presiden Indonesia dan Presiden Filipina. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Yogyakarta Correctional Affairs Office ang formal letter at instructions para sa gagawing pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Surat ataupun media-media yang
medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinayagan ng korte sa Pasig City na muling makapagpagamot sa ospital ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon sa abogado nito, nagkaroon ng impeksyon sa ngipin ang kanyang kliyente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Mataas na diskusyon po pero na-approve naman. There will be a medical for law for Pastor Apollo Kibuloy. Pinagbigyan ng Regional Trial Court ng Pasig City ang kahilingan ni Apollo Kibuloy na palawigin ang kanyang medical furlough. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Kibuloy, binigyan ng 5 araw si Kibuloy para makapagpagamot sa ospital dahil sa impeksyon sa ngipin. And which has to be closely monitored. So that is why. And there are also other tests that have to be conducted. As to the details of it, hindi ko pwede talaga masabi. Yung infection na yun, anong naidulot sa kanya? Anong dinadaing niya? Masakit? Paano ba? Of course. May discomfort? May discomfort sa kanya yun. Matatanda ang November 16, ibinalik sa kulungan si Kibuloy matapos ang 8 araw na medical furlough nito dahil sa naranasang paninikip ng dibdib noong November 7. Bukas ng umaga, inaasahang dadalhin si Kibuloy sa Philippine Heart Center at tatagal siya doon hanggang sa araw ng Miyerkules. Natanong din si Attorney Torion kung bakit sa Heart Center gagamutin si Kibuloy gayong sakit sa ngipin ang iniinda nito. Doon na kasi lahat Doon na lahat ng mga procedures Isa lang yun sa mga procedures na gagawin. Tinutulan naman ng prosekusyon ang hiling na extension ng medical furlough ni Kibuloy dahil pag-iwas daw ito sa kautusan ng korte na nagbasura sa hiling na hospital arrest ng religious leader. Gayunman, inirerespeto ng prosekusyon ang desisyon ng korte. Because we believe that this is in circumvention of the court's order denying the hospital arrest. Pero at the court granted the motion, so we respect the order of the court. We'll always respect the order of the court. Ngayong araw isinagawa ang pre-trial sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court at sexual abuse sa Quezon City RTC. Sa Enero na itinakda ang susunod na pagdinig sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot na ni former Interior and Local Government Secretary Ben Urabalos ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sa kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice, sinabi ni Abalos na walang batayan ng mga isinampang reklamo ng dating presidente. Anya, politically motivated lamang ang mga ito. Dagdag pa ni Abalos, legal ang operasyon ng mga pulis sa KOJC compound. Ito ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng korte laban kay Kibuloy. Kaya hiling nito na i-dismiss o ipawalang bisa ang mga reklamo. I stand by nangyari, tama ang ginawa ng kapulisyahan. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa tiwalang binigay niya, sa kanyang guidance, and of course, nakita naman natin at nahuli siya. Ito lang sa mga nakikinig ngayon, what if hindi tayo nagpunta sa KOJC? What if talagang umalis na lang tayo roon kamukha nung unang raid? Kabilang sa mga reklamong kinahaharap ni Abalos ay malicious mischief, grave misconduct, grave abuse of authority at iba pa. Ipinatatanggal na sa serbisyo ng Internal Affairs Service ang dating direktor ng Southern Police District.
Ito'y kaugnay sa kontrobersyal na operasyon sa isang condominium sa Parañaque City noong September 2023. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ilang pinuno, dapat yan yung kanyang mga tauhan laging sinecheck niya yan. At saka pag nagkamali yan, dapat umaksyon siya. Hindi siya dapat dito magpikit mata o magtulog-tulugan. Natapos na ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang investigasyon sa dating direktor ng Southern Police District. Kaugnay ito sa isinagawang operasyon sa isang condominium ng mga Chinese national sa Parañaque City noong September 2023. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, napatunayang guilty sa kasong grave neglect of duty at command responsibility ang nasabing general. Ang kabuuan nito ay yung hindi niya pagkilos, pag-aksyon doon sa nalalaman niya na mga kamalian na nagawa ng kanyang mga tauhan. At dahil dito, kasama dyan nga sa command responsibility at grave neglect of duty ay yung pagkukulang niya. Sinabi ni Attorney Dulay na hindi umaksyon ang general sa ginawang katiwalian ng kanyang mga tauhan sa naturang operasyon, gaya ng pagtatanim ng ebidensya at ang tangkang pagsira sa closed-circuit television recording. Kita rin sa video ang tila pagtakip ng mga tauhan ng SPD sa perang nasa lamesa na nakuha sa operasyon. Ngayon, lumalabas dyan kung ikaw ay hindi ka kumikilos agad. Ang tanong ngayon dito kakuntsaba ka ba o kasama ka ba? Ito ay warning sa ating mga commanders, na kapag yung mga tao ninyo ay na-involve sa isang irregularity, dapat agad kumilos kayo. Aksyonan nyo kaagad. Dagdag ni Attorney Dulay, kung sasang-ayunan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng IAS, hindi na nito matatanggap ang kanyang mga benepisyo. Dahil ito ay dismissal, siyempre ito ay kasama na dito yung forfeiture ng lahat ng kanyang benefits, and perpetual disqualification from holding public office. Nasa 4.6 million pesos lamang ang idiniklarang pera na nakumpiska sa naturang raid. Subalit kalaunan, napag-alaman na mayroon pang 27 million pesos na hindi idiniklara. 10 sa mga tauhan ng SPD ang nauna nang naalis sa serbisyo. 7 ang pinatawan ng demotion at 17 naman ang nasuspende. Ang general na hindi pinangalanan ng IAS at mga tauhan nito ay humarap din sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety kaugnay sa naturang operasyon kung saan pinatawan sila ng contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-uusapan na ng ilang senador na dagdagan ang 2025 budget ng Office of the Vice President ayon kay Senador Joel Villanueva. Partikular dito ang social funds na magagamit ni VP Sara para sa mga lumalapit sa kanyang tanggapan upang humingi ng tulong. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. On our end, we have been consistent with our statements before na yung pagtapyas ng malaki doon sa Vice President's budget, hindi po ako agree doon, and I've been vocal about it. And we're looking at increasing, and for discussion po ito, I cannot disclose yung mga ilang gusto rin ng ating mga kasamahan. Tutol si Senador Joel Villanueva sa malaking tapyas sa budget ng Office of the Vice President o OVP para sa susunod na taon. 2.03 billion pesos ang orihinal na panukalang budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Ngunit naging 733 million pesos na lang ito sa ilalim ng General Appropriations Bill o GAB nang dumaan ito sa House of Representatives. Paliwanag ni Senador Villanueva, wala nang problema sa ginawa ng House. Ngunit marami siyang narinig sa mga kapwa-senador kaugnay ng pagdaragdag sa 2025 budget ng OVP. And I for one would like to put some more, kasi parang
if you look at the office, and we should not be looking at whoever is sitting there as just the Vice President. No, we should not be looking at the personalities involved here. So I'm looking at the office, and I feel like we need to put some more social fund na pwedeng gamitin ng ating Vice President. Kasi Vice President's office yan eh. Ayon pa kay Villanueva, 8 na silang mga senador ang pabor na dagdagan pa ang OVP budget. Hindi ko pa masyadong ma-disclose yung pag-uusap namin na initial talks namin ni Chairperson Grace, some members of the Senate, including the Minority Leader. So, kami, we'll talk about it, and at the end of the day, alam naman natin kung meron kaming mayorya na papayag, then we will do it. Dagdag pa ng mambabatas, karapat-dapat lang naman na bigyan pa ng mas mataas na budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Talagaan niyang tumataas ang pondo dahil sa paglaki ng saklaw ng jurisdiksyon at mga kailangang paglingkuran ng bawat ahensya. So, I'm looking at increasing the budget of the Vice President. We have yet to discuss the exact amount, pero for me, at least 100, 150 is decent enough to increase the budget. So, we'll see, no? Sa huli, sinabi ni Senador Joel Villanueva na bukas ang bawat isa sa kanila sa Senado at anuman ang boto ng mayorya ay siyang mananaig bago tuluyang sumalang ang mga ito sa bicameral conference. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pinagbigyan ng komite sa Kamara ang hiling ni Vice President Sara Duterte na samahan sa loob ng detention facility ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ikinulong ito matapos ma-cite for contempt dahil sa pakikialam umano sa investigasyon ng Kamara. Ito ang balita ni Dante Amento. And she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives. And there, we also brought Yusek Zuleika Lopez for them to meet. Binisita kagabi ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives ang nakadeteneng Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Ayon sa House Sergeant-at-Arms, kahit lagpas na sa oras ang dalaw, pinagbigyan nila ang pangalawang Pangulo na pasado alas 7 na dumating. Si Lopez ang dinala sa Visitor Center ng Kamara sa halip na puntahan siya ni VP Sara sa House of Representatives Custodial Center. Pagkatapos ng oras ng pagbisita, hindi umalis at nanatili ang Vice Presidente sa tanggapan ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the Chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zuleika Lopez. Sabi ni Representative Joel Chua, Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, sumulat sa kanya si VP Sara at ang hiling nito ay samahan sa loob ng detention center si Attorney Lopez habang epektibo ang contempt order laban sa kanyang Chief of Staff. 6 ang ibinigay na dahilan nito, kabilang na ang madalas anyang pagsakit ng likod ni Lopez. Nahihilo, natatakot sa kanyang seguridad at natatakot umano na saktan siya ng ibang detainees. Sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zuleika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw. Paliwanag ng mambabatas, hindi nila pinagbigyan ang hiling ng Vice Presidente dahil unang-una hindi naman ito detainee. Hindi rin tinanggap ng komite ang hiling ng kapatid ni VP Sara na sa kanya na lang opisina i-detaine si Lopez. Unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang Pangulo po yan. At pangatlo ay ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Attorney Zuleika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yung po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Nilinaw naman ni Chua ang ibang kahilingan ni VP Sara ay pinagbigyan naman nila tulad ng payagan siyang bisitahin si Attorney Lopez. Gayon din ang mga request ni Lopez na may makasama siya na isang miyembro ng pamilya, bisitahin araw-araw ng kanyang doktor at mabigyan ng security.
Samantala, sa tanong kung hanggang kailan nila papayagan si VP Sara sa loob ng premises ng Kamara, sagot ni Chua, maaari naman humiling ng extension ang pangalawang Pangulo pero huwag naman anya itong sagarin. Wala naman talagang parusa kung hindi aalis ang Vice Presidente sa loob ng Batasan Complex. Pero bilang isang abogado ay alam anya nito ang batas at kung ano ang nararapat. Sa ngayon, wala pang inilabas na anumang pahayag si VP Sara o ang Office of the Vice President. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Muling nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na sinalanta ng mga nagdaang bagyo sa Luzon. Namahagi rin ang Pangulo ng tulong sa mga apektadong sektor at titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng lupang agraryo. Ito ang balita ni Nela Maribuhok. Kaya po, hinihikayat ko ang ating mga magsasaka at mangingisda na mag-enroll po sa programa na ito, yung Philippine Crop Insurance Corporation, upang masiguro po ang proteksyon ng inyong mga kabuhayan laban sa mga sakuna. Proteksyon sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga sakuna. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng Certificates of Land Ownership Awards o CLOA sa probinsya ng Isabela. Dito ay pinaliwanag ng Pangulo ang halaga ng Extensive Insurance Program ng Department of Agriculture na magbibigay proteksyon sa pananim at maging sa mga gamit ng mga magsasaka at mangingisda. Nangako rin si PBBM ng patuloy na modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Bukod pa riyan, hindi tumitigil ang gobyerno sa paggawa ng mga hakbang para maging moderno at angkop sa pagbabago ng klima ang mga proseso at kagamitan pang-agrikultura. Sa kanyang pamamahagi ng tulong sa Cagayan Valley, inatasan niya ang mga ahensya ng pamahalaan na madaliin ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura gayon din ang pagtapos sa disaster mitigation projects ng probinsya. Para sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan, siguruhin natin na matapos ang mga proyektong ito upang maibsan ang panganib at pinsalang dulot ng madalas na pagbaha. Nag-aerial inspection din si PBBM sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pepito, partikular na sa Nueva Ecija. Tinignan din niya ang nasirang bahagi ng Bambang Bypass Road. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang kampanya para sa mas pinaigting na pagbibigay impormasyon sa paghahanda sa mga sakuna ang ilulunsad ng Office of Civil Defense at World Bank sa Quezon City sa November 25, araw po ng Lunes. Tema ng naturang programa ang Panatag Pilipinas at may tagline na alam ng Pinoy ang dapat gawin para maging ligtas sa panahon ng sakuna. Ayon sa OCD, ang kanilang kampanya ay may layong iangat ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa mga paghahanda sa sakuna. Gayon din ang pagpapalawak ng kanilang pag-unawa sa mga banta ng kalamidad. Bibigyang impormasyon umano ang publiko sa mga disaster management o mga paraan sa pagtugon sa epekto ng mga kalamidad. Inasa magkakaroon din ng audio-video presentation sa mismong event. Ayon sa OCD, mahalaga ang aktibidad na ito upang makatugon ng tama ang publiko sa oras ng mga sakuna. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Australia. Mariin kinondena ng Israel at ng kaalyado nitong mga bansa ang inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Para sa Estados Unidos, masyadong mapangahas ang pag-i-issue ng arrest warrant. Habang mariin rin itong tinutulan ng Argentina dahil sa anilay paglabag sa karapatan ng Israel sa self-defense. Samantala, itinuturing namang senyales ng pag-asa ng Palestinian authorities ang hakbang laban sa Israeli Prime Minister. At hustisya naman para sa grupo ng Hamas. Bukod kay Netanyahu, kasama rin sa mga inisyuhan ng arrest warrant ng ICC ang dating Defense Minister ng Israel at Hamas Military Chief na si Mohammed Deif.
Inanunsyo ni President-elect Donald Trump ang pagtatalaga kay Pam Bondi, dating Attorney General ng Florida, bilang bagong U.S. Attorney General. Ito'y kasunod ng pag-atras ni dating kinatawan Matt Gaetz dahil sa muling pag-usisa sa mga nakaraang alegasyon laban sa kanya hinggil sa sexual misconduct. Ito ang balita ni Noel Poliarpo. The resolution is as follows. Directing the Committee on Ethics to preserve and publicly release records of the committee's review of the alleged violations of the House Code of Conduct and federal law by Representative Matthew Lewis Gaetz II of Florida. Sa pag-atras ni Matt Gaetz sa posisyong itinalaga sa kanya ni US President-elect Donald Trump bilang US Attorney General, ang napiling hahalili naman sa kanya ay si Pam Bondi. Si Bondi ay nagsilbi bilang Attorney General ng Florida mula 2011 hanggang 2019. Nakilala rin siya sa kanyang mahalagang papel bilang bahagi ng legal team ni Trump sa kanyang unang Senate impeachment trial, kung saan ay pinakita nito ang kanyang katapatan at husay sa batas. Ang pagpili kay Bondi ay nagpapakita ng kagustuhan ni Trump na makapagtalaga ng mga individual na may malakas na personalidad at professional na koneksyon sa kanya. Kung sakaling makumpirma ng Senado, malaki ang gagampanan nitong papel para maipatupad ang nais ni Trump na parusahan ang kanyang mga katunggali sa politika. Habang umuusad ang nominasyon ni Bondi, ito ay masusing susubaybayan para sa mga implikasyon nito sa hinaharap na direksyon ng Justice Department at ang pagkakahanay nito sa bisyon ni Trump. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal ng kinasuhan ng Brazil Federal Police si dating Brazilian President Jair Bolsonaro at 36 na iba pang dahil sa umano'y pagpaplano ng mga ito ng isang kudeta matapos na mahalal sa posisyon si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva. Inihain ng Federal Police ang formal accusation sa Supreme Court laban kay Bolsonaro at ilang mga dating opisyal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Taong 2023, isang linggo matapos palitan ni Lula si Bolsonaro bilang Pangulo, nagrayot ang mga taga-suporta ni Bolsonaro sa Brasilia. Ayon sa ilang nagprotesta noon, plano ng nasabing pagkilos na isulong ang kudeta. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Bagong kaso ng Mpox ang naitala ng Department of Health sa Calabarzon. Ang mga naturang pasyente ay nasa pagitan ng edad 24 at 66. Nakaramdam sila ng mga sintomas ng sakit noong unang linggo ng Nobyembre. 3 sa mga ito ay kasalukuyang naka-home isolation, habang ang isa naman ay naka-recover na. Tiniyak ng DOH Center for Health Development Calabarzon Regional Epidemiology Surveillance Unit na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga ito. Lapay o pancreas ay mahalaga sa pagtunaw ng pagkain at pagkontrol ng asukal sa dugo. Ngunit maaari rin itong magkaroon ng bukol o tumor na tinatawag na pancreatic mass na kadalasang natutuklasan lamang kapag malala na at mahirap ng lunasan. Ito ang balita ni Kichi Ciprian. Pananakit ng tiyan, pagsusuka at hirap sa pagkain, ilan lamang ito sa mga sintomas na maaaring dulot ng pancreatic mass. Ang pancreatic mass ay tumutukoy sa pagkakaroon ng bukol sa ulo o buntot ng lapay na madalas ay hindi agad napapansin at lumalala kung hindi maagapan. Ayon kay Dr. Jerry Pedregosa, isang gastroenterologist mula sa Makati Medical Center, may 2 pangunahing risk factors sa pagkakaroon ng pancreatic mass, ang modifiable and non-modifiable risk factors. Meron tinatawag na modifiable sa non-modifiable, no? Halimbawa, modifiable, yung malakas manigarilyo,
No? Yung paninigarilyo niyan, basta manigarilyo ka, 75% ang chance mo magkaroon ng cancer. Meron kang chronic pancreatitis. Siyempre, pancreatitis, common pa rin cause niyan is alcohol pa rin. Meron sinasabi silang mga pagkain daw ng red meat, no? Lalo yung mga preserved food. Meron yung tinatawag na non-modifiable. Ibig sabihin naman yan, yung mga wala ka na magagawa sa buhay mo. Samantala, ang non-modifiable factors naman ay mga aspeto na wala tayong kontrol tulad ng edad at genetic predisposition. So, ibig sabihin, if you are 71 for males and 75 for females, doon lumalabas yung mga bukol sa pancreas. So, kahit anong gawin mo, aabot at aabot ka din kung buhay ka pa. So, yung genes naman, usually it's around 10% lang ang nagkakaroon or less. No? Pero pag nagkaroon ka nun, talagang napakalaking chance na yung kamag-anak magkakaroon. Dagdag pa ni Dr. Pedregosa, ang pagkakaroon ng pancreatic mass, lalo na kung ito'y nauwi sa cancer, ay nagdudulot ng malubhang epekto sa buhay ng pasyente mula sa pisikal hanggang sa emosyonal at pinansyal na aspeto. Siyempre, lahat naman na may cancer, treatment o yung mga outcome yan, medyo sa pasyente mabigat, no? Siyempre, psychological, so yung financial, ganun. And siyempre, imagine pag nagkasakit ng pasyente, gastusin ng pamilya, at ikaw, halimbawa breadwinner ka, paano kang makakapagtrabaho? So, limitado ka. Pag you are already a cancer na, let's say, stage 4, paano ka makakapasok niyan? Most of the time, siguro mag-live ka kasi treatment mo or in pain ka. So, limited na. Upang maagapan ng sakit sa lapay, narito ang mahalagang payo ni Dr. Pedregosa. Siyempre, ang pinaka-importante dyan, alam mo naman natin mga modifiable risk factors, no? Yung masyadong pag-inom ng alak, yung paninigarilyo, yung pagiging mataas, mabigat, no? As tawag namin healthy, yung kailangan natin control ng sugar mo, so dapat siguro maayos na natin yun. Kasi ilang ang pwede natin magawa. Kung meron ka ng risk factor sa family mo, siguro aggressive ka na dapat sa pagmamonitor. At para sa karagdagang kaalaman ukol sa pancreatic mass, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Pichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinapanukala sa Kongreso na pagpapaliban sa 2026 parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay PBBM, maaring may mga bagay na hindi pa naikonsidera sa hakbang na ito. Ito ay may kaugnayan sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan pinagtibay ang validity ng Bangsamoro Organic Law at idineklara ang Sulu ay hindi bahagi ng rehiyon. Marami tayong hindi nakita na naging unintended consequence ng desisyon ng Supreme Court. Kaya hanggat maaari, gagawin namin na isasabay natin. Pero kung hindi kaya, mas mabuti nang maging tama kaysa sa imadali natin tapos magkagulo lang. Nagsimula na ang pag-iral ng Northeast Monsoon o amihan season sa bansa. Pero reklamo ng ilan, hindi pa rin nila ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Ano kaya ang paliwanag ng State Weather Agency Pag-asa? Ukol dito. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Di pa. Sobrang init pa rin. Wala pa. Medyo mainit pa rin. Pag madaling araw lang naman malamig. Paypay dito, paypay doon. Iyan ang eksena ng ilan nating kababayan na init pa rin kahit bare months na. Nitong Martes, November 19, idineklara ng State Weather Bureau Pag-asa ang pagsisimula ng amihan season. Kaya inaasahan na sana ng marami ang paglamig ng simoy ng hangin. Pero ang tanong ng ilan, bakit mainit pa rin hanggang ngayon? Paliwanag ng Pag-asa kasi simula pa lang ng pag-ihip ng hanging amihan kaya hindi pa ito agad mararamdaman. Pero ngayong pagdating ng December, so yung mga possible na mga cold surges mararanasan na rin natin. Sa ngayon, Anya, sa Northern Luzon pa lang ramdam ang malamig na hangin at maaaring sa mga susunod na linggo pa talaga ito mararamdaman sa Metro Manila at iba pang lugar.
Usually, ang kasagsagan ng northeast monsoon or yung mas malamig na temperature na ating nararanasan ay January, February. Sinabi rin ng Pag-asa na naantala ngayong taon ang pag-iral ng amihan season. Kumpara sa mga nakaraan na unang linggo ng Oktubre pa lang ay damang-dama na ang lamig ng panahon. So sa ngayon ay medyo ito yung isa sa mga pinaka-delayed ang pagdating ng ating northeast monsoon or amihan. So kamakailan lang. Ito dulot na rin to ng mga nagdaan ng mga sunod-sunod na mga bagyo natin. Babala ng Pag-asa, posible pa ring maranasan ang mga pag-ulan kahit umiiral na ang amihan season. Nasa 1 hanggang 2 bagyo rin ang inaasahan pang papasok bago matapos ang 2024. Meron na rin pa rin tayo mga pag-uulan na maaaring dulot ng bagyo. So inaasahan natin mga 1 hanggang 2 bagyo pa bago matapos itong taon. And nandiyan din yung banta ng amihan. So may mga pag-uulan din yan na ibinibigay. Sa tala ng Pag-asa, nasa 16 na ang bilang ng mga bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon. May tsansa ring maramdaman ngayong Disyembre ang epekto ng La Niña phenomenon hanggang sa unang bahagi ng taong 2025 na magdadala ng maulang panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nanawagan sa Kongreso ang grupo ng mga senior citizen na ipasa na ang panukalang Universal Pension Program para matagdagan ng nakukuha nilang pensyon na pantustos sa kanilang mga pangangailangan. Hanggang ngayon kasi ay nakabinbin pa rin ang nasabing panukala at nangangamba sila sa maaari nitong kahinatnan dahil malapit na ring matapos ang sesyon ng Kongreso. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kami mga senior citizen, bilang na yung araw namin, nagbabakasakali kami na mayroon pang magagandang benepisyo na makarating sa amin, na makuha namin. Kasi kumbaga sa limitado na yung aming oras. Sana nga pakinggan ng gobyerno. Isa si Nanay Lilia Tamalabakad sa mga senior citizen na nagtitiyagang sumama sa pagtitipong ito sa Quezon City para manawagan ng dagdag na benepisyo para sa mga katulad niyang senior citizen. Daing ni Nanay Lilia, kulang na kulang ang nakukuha niyang pensyon para sa araw-araw na gastusin, bukod pa sa mga gamot na kailangan bilhin para sa kanyang karamdaman. Hindi. Kasi kagaya niyan yung 1,000 na ibinibigay sa senior. Yung 1,000, ilang araw mo lang yung gagastusin sa taas din ng bilihin ngayon, di ba? Napakalaki. Kasi yung karamihan may mga maintenance na eh. Tapos kami mga senior, hindi lang naman sa amin, may mga pamilya din na umaasa din sa amin. Ganito rin ang sentimiento ni Tatay Felix Baron Sr. Yung maibigay sa amin yung hinihingi na dagdag man lang sa senior, pambili ng gamot, opo. Tapos yung marami kami pangangailangan eh. Tulad sa mga maintenance, hindi kaya naman ng sahod namin na i-fortune na bilhin dito, bilhin yan. Ito ang dahilan kung bakit nananawagang muli ang grupo ng mga senior citizens sa mga senador at kongresista na aprubahan ang panukalang Universal Social Pension Act. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng lolo at lola, mayaman man o mahirap, makatatanggap ng dagdag na 1,000 pensyon mula sa pamahalaan. Bukod pa ito sa pensyon na magmumula sa SSS. Pasado na ang panukalang ito sa Kamara pero nakabinbin pa rin ang bersyon nito sa komite sa Senado. Nagserbisyo din naman kami sa bayan eh. Nagtrabaho din naman kami sa gobyerno. Naging teacher ako for 40 years. Kaya kumbaga sana may maibalik. May maibalik kasi tumulong ka rin naman para mapaunlad yung bayan. Samantala, hinihiling ng mga lolo at lola na paspasan ng Kongreso ang pag-aaproba sa panukala ng Early Voting Act para sa mga senior citizen, ganun din sa iba pang mga miyembro ng vulnerable sector, lalo pat papalapit na rin ang 2025 elections. Malaking bagay po yun. Kasi tulad po sa amin, may edad na. Kung mas maaga kami na pabubutuhin, mas maganda. Hindi na kami makakahalo doon sa crowd ng mga karamihan.
Ayon naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, matagal nang nakahain ng proposed Early Voting Act sa Kongreso pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naaaksyonan. Wala naman pong pondong kailangan. Bakit hindi po maaksyonan? Sana po ay bigyan nyo ng pansin, bigyan nyo ng malasakit, bigyan ng pagmamahal ang ating mga citizens. Apela ng grupo ng senior citizen, maipasa na sana ang mga panukalang ito bago pa magsara ang 19th Congress. Dahil kung hindi, tiyak babalik na naman simula ang proseso ng mga panukalang ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humina ang piso kontra dolyar kung saan bumaba ang halaga nito sa 59 pesos kontra $1. Ngunit ayon sa isang eksperto, inaasahang magbabago ito dahil papalapit na rin ang holiday season. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kapag marami yung pumapasok ay sa lumalabas, yan, lumalakas ang piso kontra dolyar. Kasi it doesn't take as many pesos para katupasan ng isang dolyar. Kasi dumadami yung pumapasok. Sa palapit na holiday season, inaasahan na lalong sisigla ang remittances mula sa mga kababayan nating overseas Filipino workers. Ito ang nakikitang dahilan bakit sinasabing lumalakas ang piso kontra dolyar kapag ganito mga buwan. Ayon kay Dr. Sir Percival Peña Reyes, isang ekonomista, mas malaki ang pumapasok na US dollar sa bansa kaysa sa lumalabas dahil sa padalang pera ng mga kababayan natin abroad. Na-observe naman natin, yearly, sudali, yung mga OFW remittances na pumapasok, those coming from abroad, na pamilya natin, halimbawa, meron ipapadala, dollar yan, So, pumapasok yung dolyar sa ating ekonomiya, tendency is yung pasok, mas malaki, mas nakocompensate na, mas na-offset na yung paglabas. It means to say na, may tendency na lumakas ang piso na yan. Dahil dito, isa sa nakikinabang ay ang mga industriyang nag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Mas kaunting piso na lang o mas mura na ang halaga ng foreign goods and services na kanilang babayaran. Positibo rin ang paglakas ng piso kontra dolyar pagdating sa binabayarang utang ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyan, muling bumagsak ang halaga ng Philippine peso laban sa US dollar at nagsara ito sa 59 pesos na pinakamababa sa loob ng 2 taon. Sa ganitong sitwasyon, hirap ang mga money changer na magbenta ng dolyar, ngunit pakinabang naman ito sa mga kababayan nating nagpapapalit ng pera. May mga buyer kasi ayaw bumili pag tumataas na ganun. Tapos kami hirap ibenta kasi wala rin kami walang ibang buyer na bibili kasi naghihintay sila ng pagtaas din or baka biglang baba. Pag mataas ang value ng 50, ganyan, mas mataas para mas lumaki yung value ng pera mo. Dagdag pa ng mga eksperto na ang pagbaba ng halaga ng piso ay dulot ng ibang factors na hindi natin kontrolado gaya ng geopolitical risk, kabilang na ang tensyon sa Ukraine. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 200 estudyante sa isang universidad sa Batangas ang sumailalim sa Basic First Aid at Basic Life Support Training ng UNTV News and Rescue. Tugon ito ng istasyon sa kahilingan ng pamunuan ng universidad na maturuan ng kanilang mga estudyante ng kaalaman sa pagsagip ng buhay. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sumailalim sa Modified Basic First Aid and Basic Life Support ang mga estudyante ng Bachelor of Science in Hospitality Management ng Batangas State University na Sugbo Campus kahapon.
Nag-request ang pamunuan ng universidad sa UNTV News and Rescue dahil na rin sa nakikita nilang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa pagsagip ng buhay. Napakalaking bagay yung isinagawa nyo na seminar workshop sa basic life support and basic first aid. Natuwa ako na may mga ganito palang klaseng programa na ginagawa ang UNTV. Malaking tulong ito. Napakalaking tulong nito para sa mga mamamayan. Kagaya namin, wala kaming basic knowledge talaga pagdating sa basic life support and basic first aid. Though meron naman dati, pero mas nakita ko na mas comprehensive yung naging discussion nyo kanina, and talagang malaking bagay ito para sa lahat na nakapag-attend. Itinuro ng rescue team ang kaalaman sa pagbibigay ng first aid sa mga minor at major wounds, choking management at hands-only CPR. Nagkaroon din ng komprehensibong talakayan ukol sa mga madalas na emergencies na maaaring ma-encounter ng mga estudyante sa kanilang papasuking propesyon. Natuto po ako kung paano po mag-respond sa mga burns na madalas po namin nakakasalamuha po during sa mga kitchen po. And gayon din po yung sa mga first aid po when it comes sa mga pagsi-CPR po or kaya kapag may mga aksidente po kami nakakasalamuha. Thank you po kasi po nagkaroon po kami ng idea on how to properly kumbaga po ay mabigyan po agad ng unang palunas yung mga pangkaraniwan po nangyayari, lalo-lalo na po nagkaroon po kami ng idea kung paano po bigyan po ng paunang lunas ang mga bagay po na maaari po ding magkaroon ng malubhang karamdaman or sakit kapag hindi po nalunasan agad. Ang mga seminars at trainings na gaya nito ay higit na mahalaga at napapanahon upang mas mabigyan pa ng kaalaman at skills ang mga mamamayan sa larangan ng first aid. Gaya ng sabi ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, kahit isa lamang sa isang pamilya ang marunong sa first aid ay malaking tulong na ito sa panahon ng emergencies. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakita na ba kayo ng motorsiklo na may airbag? Silipin natin ang isang top-of-the-line motorcycle na pinagsama-sama ang luxury, power at innovation. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Para kang nakasakay sa spaceship tapos na sports car na Lamborghini kasi 'di ba yung dashboard ng Lamborghini, 'di ba meron siyang pindutan dito. Dito naman sa Goldwing, nasa gitna yung mga pindutan niya. Ito ang 2024 Honda Goldwing GL1800. Sa unang tingin pa lang, mamamangha ka sa ganda dahil sa kanyang itsura. Tinagurian itong sofa on wheels dahil sa ultimate comfort na hatid nito, lalo sa safety. Naman sa safety feature mga kamanibela, dito mo lang yan matatagpuan sa Honda Goldwing dahil meron po itong airbag system. So pagka nabangga po, wag naman sana, is mag-eject po ng automatic ang ating airbag para naman hindi tumama yung muka o yung ulo ng ating rider dito sa harapang bahagi ng motor. So may sasalo. So yung impact hindi ganoon kalaki. Si Arnel Lucas Sagle na isang negosyante, inabot ng 11 taon bago nabili ang dream motorcycle. Nagsimula sa 7,000 pisong puhunan noong 2013 sa pagbebenta ng power tools. At unti-unting nakaipon para maipundar ang bahay at ang motorsiklo. Dahil kami po, galing lang po kami sa mahirap na pamilya at sa awa po ng Panginoon, nagsikap po kami. Kaya yung pagnanasa ko po na makabili po ng motor, yun po ang isang naging ground naman po para po ako'y magsikap po sa buhay. Nagsisilbing bonding moments nilang mag-asawa ang mag-ride sa Honda Goldwing dahil sa maganda at komportableng upuan nito. Gusto ko kasama ko yung aking official back ride. Walang iba kundi misis ko. Kaya dito sa upuang ito, walang makakaupo rito liban po sa aking asawa. Yan.
Kaya naman dumayo ang ating Manibela team sa Bustos, Bulacan para masubukan ni Reed Motovlog ang husay ng Honda Goldwing. Pwede ba namin ma-ride itong Honda Goldwing? Naku, kaluguran ko po na ma-picture yung ating mga motor dito po sa Manibela. Kaya ipinagkakaloob ko na po sa inyo, napakagandang susi po ng ating Goldwing. Tapos ang lakas ng arangkada, oh. Ano kaya ang masasabi ni Reed sa itinuturing na ultimate dream bike ng mga long-distance adventure riders? Sa truck, nung tinabihan natin, dahil sa bigat ng motor, parang wala lang. Mararamdaman mo lang sa katawan mo kasi siyempre magaan ako. Yung hangin, medyo nagaganon tayo. No? Pero dito sa motor, ang stable niya, oh. Dahil yung mga cylinder heads niya nandito sa gilid, kaya yung parang gyro kung tawagin. Ma-inspire sa kwento ng ating featured big bike owner at panoorin ang full review ng kanyang motorsiklo ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming lugar sa bansa ang binayo ng magkakasunod na bagyo sa mga nakalipas na linggo. Pero sa kabila nito, nangingibabaw pa rin ang pagiging masayahin at tibay ng mga Pinoy na nakukuha pang ngumiti at magbigay saya sa kapwa. Ang wika nga nila, bagyo ka lang, Pinoy kami. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Kalakas ang mga dumaang bagyo sa bansa. Tila hindi ito inalintanan ng ilan na nakukuha pa ring magpakwela at magpasaya ng iba kahit paulit-ulit silang nagbakwit. Gaya ng batang ito sa isang evacuation center sa Gonzaga, Cagayan, na tila nag-concert para sa mga kapwa niya evacuees. Ipinost ang video sa page ng Cagayan Provincial Information Office sa kasagsagan ng pananalasan ng mga bagyo. Ang grupong ito naman, nakuha pang tumambay at mag-chill sa labas sa gitna ng ulan at baha. Ganun din ang ginawa ng magkakaibigang ito na enjoy sa paglalaro sa gitna ng baha. Ito namang si ate, sa halip na mamroblema matapos pasukin ng tubig baha ang kanilang bahay, pabiru pang Finlex ang umano'y kulay puti na baha sa kanilang lugar, na dahil pala sa kumalat na pintura. Dito sa Villa Florida, kakaiba po ang bagyo na naranasan namin. Dahil mapuputi yung mga puso ang nakatira dito. Bukod sa pagiging kwela, nangibabaw rin ang pagiging resilient ng mga Pinoy. Gaya ng couple na ito na hindi nagpatinag sa bagyong Christine para matuloy ang kasal. Sa taas kasi ng baha sa wedding location, hindi nakarating ang wedding supplier. Sa kabila nito, naitawid pa rin ang kanilang kasal at nakamit ang kanilang happy ending. Thankful ako sa lahat, lalo na yung mga nasa likod. Ilan lamang ang mga video na ito na kinagiliwan at pinasuan online. Nagpapakita ito ng katatagan ng mga Pilipino, gaano man katindi ang dumarating na mga unos. Dahil ang bawat hamon ng buhay ay kayang harapin ng pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala sa may lalang. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po,
Alam nyo ba na isang lalaki sa Indonesia ang di umano'y pinatay ang kanyang kapitbahay dahil sa kakatanong kung kailan siya mag-aasawa? Alam nyo ba, ayon sa mga psychologists, meron pong mga tanong na dapat sana ay iniiwasan po nating itanong sa mga tao. Lalo na po sa mga special na okasyon o mga reunion. Narito po ang ilan. Karamihan sa atin, excited pag may okasyon, di ba? Pero minsan, hindi rin maiiwasan ang mga tanong na nakakailang o kaya ay nakakasakit. Eto po ha, ilan sa mga tanong na dapat natin iwasan, lalo na sa mga gatherings. Ang una, bakit wala ka pang asawa? Oo, ito yung tipong tanong na hindi natin alam kung may pinagdadaanan pala yung tao. Kaya mas mabuting iwasan na lang itanong yan. Isa pa, bakit wala pa kayong anak? Ang hirap sagutin yan, lalo na kung may mga bagay na hindi pa nila kayang ibahagi sa atin. Isa pa, bakit hindi ka pa napopromote? Hoy, baka naman hindi pa talaga oras para sa kanya o may ibang priorities siya. Isa pa, bakit ang taba mo na? Bakit ang payat mo na? Isa pa ho ito, minsan physical appearance pa ang napapansin agad. Ang hindi natin alam, baka may health reasons o kaya may pinagdadaanan din. Kaya po, bago po tayo magtanong sa kanino man, dapat lawakan po natin ang ating mga pangunawa. Maging sensitive po tayo. Hindi natin alam, may pinagdadaanan po ang bawat isa sa atin. Kaya para hindi tayo makasakit ng damdamin, mag-isip muna bago mag-usisa. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Buti pala, hindi ko tinanong kanina yung nasa lubong ko. Bakit? Ano ba gusto mo tanong? Colleague natin dito yun eh. Ano? Nasa lubong ko siya. First time ko nakita, medyo Buti, ganun yung sinabi naman, di ba? Ganyan lang, di ba? Buti, alam lang mo ako. magandang sagot daw sa ganyan kapag ginanyan ka. Ba't parang medyo lumulusog, ganyan. Sabihin mo daw, marami ka sa perang pambili ng pagkain. Dapat pala sinabi, mukhang yumayaman ka. Problema ako. Dapat pala ganun ang bati ko sa akin, mukhang yumayaman ka. Dapat pala ganun. Ganon. Oo. Pero dapat sensitive tayo sa mga ganyan. Kasi pwedeng health conditions eh. Diba? Pwedeng health conditions yan or pwedeng may pinagdadaanan nga yung mga tao. So, minsan na nga lang tayo magkita-kita, lalo pag sa mga reunion, iwasan yung mga ganyan side comments. Pag may nasa lubong ka, may nasa salubong ka, dapat talaga maging kind ka palagi. Diba? Si Alex, itong floor director natin dito, maraming nasasalubong ito eh. Dapat maging kind ka. Bakit, Alex? Marami ka bang side comments sa mga nasasalubong mo? Oo, dapat hindi ganun. Ayan. Kung ano-ano yun iniisip ni Alex eh. Oo. Para si Alex, di ba, parang hindi pwedeng tanong dito sa floor director natin, ba't wala ka pang asawa? Parang gano'n, di ba? Marami daw choices. Oo, hindi pa siya makapamili kung sino doon sa mga yun na kanyang magiging katuwang habang buhay. Pogi mo kasi, mga ganyan. Pogi mo Oo. Ano to? Ano ba yung pagiging resilient ng mga Pinoy? Pero parang kasi parang leptospirosis ang hinahanap natin dyan eh. Pero oo kasi, di ba yung news natin depende siguro sa lugar, oo. Oo, sabi nila, bagyo ka lang, Pinoy kami. At saka dinidiscourage nga ng DOH yung maglaro kayo sa baha dahil nga may banta ng leptospirosis. Oo. Pero maganda kasi lang yung disposition talaga natin mga Pinoy, no, na despite yung sunod-sunod ng mga calamities, marami pa rin talaga Pinoy na, kumbaga, buntong hininga, tama ba? Binubuntong hininga. Oo, binubuntong hininga na lang yun. And move on from it, and yun na. Kaysa may stress, kasi iba talaga, pag sa mga ganyang coverage, may kita mo bilang isang reporter, bilang isang journalist, pagka ganyang devastated talaga yung lugar, mahirap mapatawa yung tao. Napakahirap. Kasi ang laging niyan talagang, parang, yung iba talaga, nakita mo yung anxiety.
Talagang Oo naman din yun. kita mo sa mata niya yung anxiety na talagang paano mo sila, kaya kailangan talagang DSWD yung psychosocial intervention. Kailangan talaga yun sa mga ganyan lugar. Pero maraming bagyo na dumating sa Pilipinas eh. Nakatawa pa rin. Alam mo, speaking of yung psychosocial na intervention, lalo sa mga bata. Kasi meron akong, i-share ko lang mabilis, meron akong pinsan, yung anak niya, sabi niya, nitong huling, sino bang, I'm not sure kung sino saan bagyo to, pero sa taga Bulacan sila, na-stranded kasi sila for a very long, mga habagat yan. Sobrang tagal. And every time daw talaga na malakas yung hangin o umuulan, yung anak niya talagang nababalisa. Kumbaga nagkaroon talaga na parang medyo trauma yung bata. So maganda nga yun na si Karina yun, bagyong Karina. Karina, tama, Karina. si Karina. Oo. Si Karina. Sa Bulacan, marami na stranded po noong panahon. Igit, narito na po ang ating mga kausi, mga resilient na kausi na sinasamahan tayo palagi, araw-araw. Ngayong araw po ng Biyernes. Happy viewing po at shout out kina Rodrigo Ragindin, ba? Renato Lizano at kay Lucia Anido. Alam mo ba si Anido? Sino? Si Alfie Anido nung araw. Kilala mo yun? Narinig ko sa yung collab din dati ni Dina Bonavi, no? Medyo maaga siyang pinagpahinga eh. Alfie Anido, di ba? Kaya naalala ko yung apelido ni Ma'am, ni Lucia Anido. Yan. Gayon din kay Ariel Tabangin, Rodolfo Pacheco, at maraming salamat din kay Zaldi Francisco. At syempre po sa ating mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan, sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 25 at 21 na nagsasabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.